upang sila patuloy na maging maganda ang buwan. Kaya sa sigaw ng palakpakan, sama-sama tayo lumapit upang humingin tayo. Dumating mo kami. Ipapagitan, Panginoon. Kawalan mo ang bayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsasama, pagpalain mo sila sa yugtong ito, magpasawalan hanggan. Amen. Bibigyan mo siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa pari at ibon sa ipapon. Inilapit sa tao at ikinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang ikaw, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mata. Ngunit wala sa mga ito. Noong panahon yun, may kasada sa Cana Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus na pamalagat ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag niyo akong pangunahan, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanya ina sa panalangin ko, gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon ay anim na kabayan ang bawat isa ay nagdaan ng 20 hanggang 30 galon. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga kabayan at pinulungan nila hanggang sa dami. Pagkatapos, sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman niya ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan galing yun. Bagaman alam ng mga katulong na sumalit ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya dito, ang unang kong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao sa kanyang inihahain ang pabawang tubig, ngunit pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari dito sa Cana Galilea ay siya unang kawalan ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan. Ang sekretary na nakatagal sila ng 50 taon ng pagsasama. Pero kayo na ang pahalang dumiscover. Mamaya kung bakit nakatagal ng 50 taon sa kanila ng maraming mga problema at pinagdaanan sa magandang mapakinggan Ang istorya nila. Kaya nagulong na dito sa akin. Wala naman ganyan. Dahil tunay na sa bawat isa at hindi sila naubusan at nagtagal ang dalawang nasa unahan. Sila'y marunong sumunod sa isa. Hindi nagpapataas. Sila'y marunong sumunod at nahulog. Hindi na sila naubusan.
na sa iyo'y nagtatagulo, sa iyong pamumuhay bilang pinagulong, sa kanyang pag-ibig na nasakit at pagtungkol, sa kanyang pagpapala at palagiang pagtuwang, ipinagkatiwala niya sa inyo ang pananalitang mamuhay lagi sa pagkakaisa, sa pagtagayan, sa hirap at kusa, sa ginhawa at kaligayahan ay magsama, maging tapat sa pag-ibig, magpakailanman. Sa inyong pagdimon sa pinanggalingan kaysa ninyo sa pagdalangin ng ating Kristiyano sa bayanan na ang hindi ay pagpapala ng buong kayo kapal upang kayo'y makarating sa karunungan. At ng kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pasya noong tinipan kita maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking ibigin at tatanging gabutong ng buhay ngayon at kailanman. At ng kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pasya noong tinipan kitang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa, ikaw lamang ang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Isang palad kapag hiningin mo po sa lahat ng oras ang pagsasamahan namin dalisay at walas sa puso't diwa lagi sanang magkaisa at naway maging matatag sa ginhawa at kaligayahan ay magsamahan maging tapat sa pag-ibig ngayon at kailanman. ang sinariwang pagtataling puso na inyong pinagtipan Tatay Reynaldo at Nanay Roselinda sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang manang ng basbasan at pagpumili ng mga lingkod na sina Tatay Reynaldo at Nanay Roselinda pagkalooban sila ng sapat na kabuhayan sila sa isa ng mga ahas nito sa pagkakamit ng buhay na kalamitan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng lahat. Amen. Ang maraming mapagmahal paspasan ng nilapin na yung mga nito kasi natatay rin at Nanay Roselinda. Pagkakapin mo silang magsusod ng mga sinsinay ay maging kawamis mo sa iyong mga sa pag-ibig at walang maling nakatapatan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng lahat. Amen. Isod mo at pangangatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi kita magtataksilan na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At pagkalinga sa kapakanan mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bigyan na po.
tinatayag ko at nangangako ako Nang masigaw para ng pangalan. para sa pagkalusin ko yung ipagpalayan sa ulo ng iba, gaya ng pagpapapalang Kristo sa ikasalasakan ng Galileo, na pinangyarihan ng kanyang unang kababalakan na malamang tayo sa Panginoon. Tapos sila, Lord, namin po sa Lord, tanggapin mo pakundakan sa kanilang naging pagsasama sa pananampalataya, pagkakaisa at kapayapaan na magpahanggang ngayon ay hinihingin pa nila sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama sa Panginoon ang pasalamatan. Pinaghihis ang bibig mo sa walang natipan ng iyong pinagsama, di na mapanghihiwalay, upang sa pagdami ng mga anak sa iyong sabayhan ay maaaral ang pagdadami ng mga sinasabi. Ipapanguli ka sa kanila ang pagpupuli sa itinatanan mo sa pamamagitan ng iyong na aming Panginoon na Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya ang anak sa Kanya, ang lahat ng parangalan o pumiyay sa iyo, Diyos ang kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo, ng mga masalanan ang sanlibutan, mapapalaan niya sa inyong Panginoon, hindi ako kapag ang patuloy sa inyo, ngunit sa isang salita lamang ang pinakalaman. Sumayo ang Panginoon. Pagpadahan kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagdadala sa ilalim ng pinag-iwang, umalo kayo, makayapa. Salamat.
Siyempre, dito po sa ating pong wonderful venue, ang Seaside Resto Grill, Lagpan Rojas Oriental Mindoro. Ang ating pong celebration ng 50th wedding anniversary, siyempre po, ni Sir Rene at saka ni Madam Rosie. I'll be your host for tonight's event, for tonight's activity. I'm Sir Manny, at ako po ang inyong makakasama hanggang sa matapos po ang ating celebration sa hapong ito. Na si Kuya Rene at si Ate Rosie. You deserve our thanksgiving and gratitude tonight. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagtakda ng araw na ito. At salamat sa iyong pabor na binigay sa amin ngayon. Sa kabila ng sinasabi ng weather forecast na may bagyo, Panginoon. Lord, you control everything in this earth. Salamat po sa ganitong panahon na pinara mo po sa amin. Kami magsasaya at magpapasalamat dahil tinugon mo ang aming mga panalangin. Ikaw din po ang great provider ng event na ito. Gaya nga po ng mensahe ng pari kanina, Lord God, hindi maubusan ng alak ang pamilyang sa iyo nagtitiwala. Ang alak ay nagsisimbolize, Panginoon, ng iyong mga pagpapala na hindi maubos-ubos sa lahat ng tao sa iyo nagtitiwala at umaasa. And today, Lord, maraming pong salamat mula sa aming mga puso, Panginoon, mula sa aming mga labi lalabas, O Diyos, ang walang hanggang pasasalamat sa tagumpay ng buhay ng pamilya ni Ate Rosie at ni Kuya Rene, Panginoon. It's you, it's all because of you, Lord Jesus Christ. Kaya nga pong aming samot dalangin, with long life and good health, patuloy po silang isatisfy kasama ang kanilang buong sambahayan. At kami pong lahat, O Diyos, ay kasama nagpupuri at nagpapasalamat. Gathering here today, in this beautiful day, to witness the celebration of the 50th wedding anniversary of our parents. Yung iba po, alam ko medyo nanggaling pa po sa malayo. Marami pong salamat sa inyo, kayo po ay nakarating. And that is a testament of a great amount of love and support po sa amin, lalong-lalo na po sa aming parents. Let's celebrate, as we celebrate this occasion, let us capture some amazing moments, memories and laughter sa bawat isa po, friendship. Once again po, lahat po kayo ay welcome po sa okasyong ito. Thank you. Hindi makaibuti ng Panginoon. Amen. So, bago natin pagsaluhan yung napakaraming handa, tayo mo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na kayo ay sapat sa aming mga pangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Ihiling namin ang basbas mo sa aming mga pagsasaluhan ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I'll always remember us this way. Oh yeah, I wanna be just a memory, baby. Ooh, ooh, oh, 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 when I'm all choked up, I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. And when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Nasa po simulan ang buhay ko bilang nisay ko kay Paring Rene yung first of all. Una ko nakilala sa college way back 1968. Nagkasama kami doon. At hanggang sa kasalukuyan ito ay kami ay naano doon yung
Hindi man araw-araw nakikita, linggo-linggo, taon-taon. Pero nandun pa rin namin komunikasyon na lagi ang pagiging magkaibigan. First time ko din nakasakay ng weapon yung G2 liner. At nung dahil sa sama ng daan, ay napasabit yung puno, sa puno ng Madrigaw, yung sasakyan, yung pinakadulo ng upuan namin at disira. So first time ko nung naranasan ka, pare, nung ba ito? Kasamang naipamana ang diabetes na sakit nila. Mabuti na lamang at meron siyang asawang mapagmahal, may masipag maghanap buhay, at may responsibilidad sa pamilya, kaya naman naipapagamot siya ng maayos. Si Rosie ay may malasakit at mapagmahal sa kapatid kahit nung bata pa hanggang ngayon. Dahil sa tuwing magkakaroon ng problema ang kanyang mga pamangkin at mga kapatid, naroon silang dalawa upang lutasin ang problema. Dahil si Rene ay magaling sa paglutas ng problemang pampamilya. Ang wish ko para sa inyong dalawa ay patuloy kayong manalig at magtiwala sa Diyos. Pero hindi ko pwede ngayon sabihin. Alam nyo bakit? Kasi ina-advise ko sila na ang best ingredient for a successful marriage is mahalin mo yung mga in-laws mo. Eh, ang problema, mas matanda na mga to sa akin. So, hindi ko na pwedeng, dapat sila na nagpapayo sa akin ngayon. Pero, Tita Rosie, Tito Rene, congratulations sa inyo at sana umabot pa kayo ng 100 years na anniversary. Salamat. Sabihin ni Sir Manny sa akin na ako raw magbibigay ng message kay Ate Rosie. At sabi ko, bakit ako? Mas marami pa siyang mas may edad na sa akin na kaibigan niya. Pero sa sinagot ni Sir Manny ay natuwa ako at sa napakahalagang okasyon na ito ni Ate Rosie at ni Kuya Rene ay napasama ako sa pagme-message. Ano po? Year 1993 nang malipat ako sa Central. At doon ay nakilala ko ng lubos si Ate Rosie at naging magkaibigan kami dahil naging magkasama kami at naging magkatabi kami sa classroom. Bata pa ako noon, ngunit hindi naging hadlang ang agwat ng aming edad sa aming pagiging magkaibigan. At alam ko si Ate Rosie ay napakasayang kasama. At talagang maalalahanin pati siya. At kaya naman kaming dalawa ni Ate Susan ay laging busog. Ano po, talagang pinataba kaming dalawa ni Ate Rosie. Lalong naging matibay ang pagiging magkaibigan namin nang kunin kong ninong sa binyag ng aking anak si Dondon. Ano po? Kaya nga sa pagkakataong ito, isang malaking karangalan para sa akin ang maging parte ng kanilang pamilya. Dahil sa pagiging magkaibigan namin. Kaya nga, sa pangalang Rene at Rosie, ay ginawan ko ng acronym sa pagiging kakilala ko sa kanila. Rosie, Red Rose, ang ibig sabihin ay R, Red Rose, symbolizes strong feeling such as love, admiration, and passion. Ganyan ang klase ng pagmamahal ni Ate Rosie kay Kuya Rene. Ang mga rosas na may tinik at lahat ng tinik at pagsubok na dumating sa buhay nila ay nalampasan dahil sa pagmamahal ni Ate Rosie kay Kuya Rene. O, orchids means thoughtfulness, refinement, beauty, charm, and love. They are the perfect bloom to celebrate all of life's precious moment. Now, ang love pa rin ang nakakalagay sa kanila. May love talaga. At ang magagandang alaala sa buhay nila bilang couple ay nakatanim sa kanilang mga puso. S, sunflower. Ang pagiging loyal nila. Sunflower symbolize loyalty, admiration, and cheerfulness. Ang pagiging loyal nila sa isa't isa ang dahilan kaya tumagal ng ganito kasaya ang kanilang pagsasama. Ivy was often presented to the bride and groom a symbol of everlasting life, devotion, pambihira, kahanga-hanga talaga.
ang love ni Kuya Rene sa family. Kaya nga, si Ate Rosie sa mga anak at mga apo. And nurturing, care and protection. Kitang-kita naman kung gaano alagaan ni Kuya Rene ang family. Na kaya naman, ang aura ni Ate Rosie, walang ka-stress-stress. Ano, Ate Rosie? Excellent! Very good! At a particular skills and example to other people. Hindi magiging maunlad ang buhay nila at business kundi marunong makisama sa kanilang mga nasasakupan si Kuya Rene. Kaya nga excellent siya sa pakikisama. Kaya Kuya Rene at Ate Rosie, congratulations and best wishes. As a welcome or Thanksgiving rite done through song and dance. And through the honor of honoring and crowning our married lovely couple, a round of applause to Association of Retired Teachers. Palakpakan po natin. As they crown our married couple. Isang malakas na palakpakan po. Talaga namang sa kanila pong age, kitang-kita pa rin ang energy. Doon naman kay ma'am. Sige po, punta tayo doon. Tawagin natin si madam. Ano pong pangalan? Epifania Carvajal. Nalina Carvajal. Alright, so ang sagot ay si... Tama. Alright, so congratulations. Sige. Ang mga pangalan ng mga anak ni Tita Rosie at Tito Rene. Complete name po ito. Kompleto. Baby po. Baby girl. And your answer is? Michael po. Melissa tapos. Tumakbo ka kasi, kaya nakalimutan mo yung isa. And the last is? No coaching. O sino po nag-coach na magbibigay ng prize? Kapag bibigay, at actually po ay batiin muna natin ang bagong dating. Of course. Naging ina ng ating bayan. Wala pong iba kundi si Madam Bolet Di Mapilis kasama ang kanyang asawa, si Kuya Brisco Di Mapilis. Magandang gabi po. Good evening po and welcome. Magulang naman ni Tita Rosie and 1, 2. Agrifina and Bienvenido Yason Sr. Tama. Alright, Agrifina and Bienvenido Yason. And your answer is? Hawaiian wedding song. Yes. Hawaiian wedding song. Tama po ba? Mabuti ang Panginoon sa inyo. Congratulations sa inyong dalawa. Truly God is good all the time. Basta't alalahanin lang natin, may Diyos na lagi natin kasama. Ano man ang mga pangyayari sa ating buhay, hawak lang tayo kay Lord. Siya yung best guide natin. So sa lahat ng mag-asawa, ewan ko kung maabot kami heaven ng 50 ni Noli, parang 90 years old ni hata ako, no? Uugod-ugod na ako. Kaya, mabuti rin yung mga bata nag-aasawa, mga 20s, no? Kasi aabot talaga sila ng 50. Kung sila ay parehong tapat sa isa't isa, no? Yung kasalanan ng isa ay pinapatawad, yung kasalanan ng kabila ay pinapatawad din, mahaba ang pisit. Pero sa lahat ng yan, isa lang talaga ang susi, ang ating Panginoon Diyos. So, God bless. Mas marami pang wedding anniversary. Sila tatay umabot ng 60 plus, parang 63. Sana kayo din abot 70.
No, wag na 100 kasi medyo mahirap na abutin yun. Magandang gabi po sa ating lahat. I would like to say that we as a family are very happy for Rene and Rosie sa napakasayang okasyon ito at sa napaka-meaningful and beautiful chapter in your life as a couple and as a family. Marami ang nag-wish at marami ang nangangarap na umabot sa ganitong selebrasyon. Ako isa sa mga nangangarap. But many are not able to do so. So, itong okasyon na ito must be a great blessing from heavens. And definitely a special grace from God. Madami na tayong palakpak na ginawa kanina, pero gusto ko tayong lahat ay pumalakpak muli. Yung magmasayang palakpak naman, hindi lamang para kay Rene at kay Rosie, but more so para sa Panginoong Diyos for the special gift of grace, no? For the special grace na binigay nila kay Rosie at kay Rene. Si Rene is a big brother. Nasisilaw ako dun sa ilaw. Si Rene is a big brother to all of us. Hindi lang sa Yason family, ganun din sa family ng mga Carvajal. Bakit? Sapagkat si Rene ay napaka-responsible. He is a very responsible man. A very responsible father of the family, a very responsible brother. Hindi lang yun I should say, napaka-conscientious niya pa, at saka ubod ng sipag. Yeah, we know this. We are a witness to this. Napakasipag ni Rene. Si Rosie naman is a darling ng family. Si Rosie ay punong-puno ng sweetness. Napaka-sweet niya. In fact, kami ni Rosie ay magkaibigan na dati noong dalaga pa siya. Kaya nung kinasal siya, isa ako sa mga bridesmaids. And when I joined the family in 1977, when I got married to Bebo, lalo kong nakita itong mga qualities nila na ito. Lalong tumingkad sa paningin ko. Si Rosie ay talagang super bait at si Rene ay talagang super responsible. Maaasahan mo siya sa mga payo, pag may problema ka, pwede mo siyang puntahan. In fact, nung mga anak ako sa panganay kong anak, pareho kaming buntis ni Rosie. Nung pumasok kami sa ospital, sila ang kasama ko. I was pregnant then with my eldest, si Hernan. Si Rosie naman was pregnant then sa kanyang youngest na si Konkon. Pareho kaming buntis, pumasok kami sa ospital, sabi ng doktor, sino ang mga anak? And then binantayan nila kami ni Bebong hanggang hating gabi. Nung umuwi sila nung hating gabi, yun lang, saka ako nag-labor. Kaya nung mga anak ko, hindi namin, they were not by our side. Pero alam nyo, sa gabing ito, may gusto akong i-share sa inyo na special moment na na-witness ko sa pagsasama nilang mag-asawa. In one of the parties we usually hold sa garden nila, kina Rosie at kina Reneng garden, dumating kasi noon yung youngest brother namin, nag-party kami. Si Rosie was not feeling well then, medyo masama ang pakiramdam. Nakaupo kaming dalawa sa gazebo. Nakita ko si Rene, lumabas ng bahay, may dala-dalang jacket. Sabi ni Rene, linapitan si Rosie, suotin mo itong jacket kasi malamig. Sinuotan niya ng jacket si Rosie. Si Rosie naman tumayo at pagkatapos suotin ang jacket, umupo. Tapos, sinawakan siya ni Rene sa shoulder para bang ibig sabihin, sige, balik muna ako sa pag-entertain sa mga bisita. Noong malayo-layo na si Rene, sinabi ko kay Rosie, napaka-sweet naman at thoughtful ni Rene. Alam niyo si Rosie, nung bumaling sa akin, ay nako, parang na-imagine ko pa yung mukha niya, sobrang sweet, sobrang saya. Sabi niya sa akin, oo. Nakita ko yung kilig moment. Parang kailan lang yung nangyari. Hindi pa siya, wala pang isang taon, a couple of months back. Aba, kinilig si Rosie. So I can just imagine na marami siyang kilig moments with Rene in the past.
And no wonder, hanggang ngayon, as a couple, they are very much alive, no? And productive and functional at that. So, Rene, Rosie, keep those kilig moments in your life. Ay, tingnan mo, naalala yun ni Rosie. Talagang, pati ako'y kinilig kay Rosie. Sabi nga nung isa kong manugang nung makita si Rene, si Tito Rene, hindi siya mukhang matanda. Sabi ko, bakit? Basta po, parang siya ay makisig. Sabi ko naman sa aking manugang, simpatiko pa. So, remain simpatiko, Rene. That's why you're very functional and productive. And ang masasabi ko lang, be of better health, maging mas malusog, and stay in the grace of God. With those kilig moments, I know that many better years are yet to come in your life. And with the kind of love that you have for each other, katulad na ng paborito mong kanta rin your love will see you through. God bless you. Wala, thank you lang sa lahat. Thank you sa lahat dahil nandiyan kayo palagi. Sa pag-support sa dreams namin. Parang ngayon nga, parang you were the anchor behind all of our achievements. Nandiyan kayo lagi, kayo first to understand kung may nangyayari. Tapos last to judge. Kaya thank you sa lahat. Oh my God. Nakakahiya. Pero yun nga, I always thank God, of course. I always thank God, of course, for giving you as our grandparents. Because I cannot even fathom to think of having other grandparents than you. Thank you for the strength, the support, the encouragement. Alam ko namang di madali lahat, so thank you for the sacrifices and believing. Kahit mahirap minsan, thank you for believing in me, believing in us, and keeping the family together. I love you. Dear Lola and Lola, your relationship has always been an inspiration for me. Happy 50th wedding anniversary. May you have many more lovely wedding anniversaries that I get to see. We love you. Happy anniversary po, kanina po, during sa misa, parang parang overflowing yung emotions kanina while you are walking down the aisle. Parang you are an inspiration to all of us na ang wini-wish hindi lang namin ni Concons po namin sana po makasuhin kami yung sa 50th. Saka talaga pong salamat po sa lahat ng tulong nyo. Kasi po, parang sa akin po kasi natatouch ako kasi hindi ko po na-witness yung parents ko na marating ang 50th kasi wala pong umaga pong nawala ang father ko. Gusto ko lang pong malaman nyo na mahal po namin kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tito, tita, kinakabahan pa ba? Relax na. So, congrats for the celebration of your 50th golden wedding anniversary. So, ako po bilang pinakang panganay na pamangkin sa maternal side, hindi lang 50 years po nasaksihan ko kasi naliligo pa lang si Tito Rene kay Tita Rosie. Nasaksihan ko na ang kanilang love story. So, yung mga regalo nga ni Tito Rene, kung minsan ako pang kumakain, regalo chocolate kay Tita Rosie. So, ang tampo ko lang dito, nung kinasal sila, hindi ako ginawang ring bearer. Malaki na daw ako. So, sa pagsumpa nila, nung kinasal sila, sa hirap at ginhawa, sa sakit at karamdaman, ayan, hindi naman maging maganda rin ang takbo.
may konting storm, may naging masakinis si Tita Rosie, Tito Rene, medyo minsan may mga negosyo rin hindi naging maganda ang resulta, but just the same, patuloy ang buhay at naging matagumpay naman. Nagbibiyahan sila ng 3 magagaling at mababait na anak at mahusay at magagaling na mga apo. So nakita ko rin yung pag-unlad nila sa buhay. Yung una, doon muna sila tumira sa bahay ni Lolo. 19 unang panila, then lumipat sila sa bahay ni Lolo Piping, isang kwarto doon. Then nagkaroon sila ng sariling bahay na kinatatayuan ng bahay nila hanggang sa ngayon, lumaki yung bahay. Ibig sabihin, gumaganda ang kabuhayan. At kalusugan naman, ito pa rin sila, alive and kicking. So, for us, we're praying na mag-celebrate pa rin tayo ng 50 first, 50 seconds, habang ni Father, hanggang kaya pa. So, muli, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang ating Golden Wedding Celebrants. Salamat po. Ma and Pa, thank you very much. At nagpalaki mo kami ng maayos. At, oy Rosa, nakakahawak kay ata. Maraming salamat. Ngayon po, thank you very much at kayo ay malakas pa. At lagi pa rin nakatawa. Pero ito lang po ang masisiguro namin lahat sa inyo bilang inyong mga anak, ako at nagmamahal sa inyo. Sa inyong tanda, kami po ang makakasama nyo. Kaya po, maraming salamat. Thank you po. Ako ay pangalawang anak ng aking mga magulang. Nung ako ay bata pa, kasama ng aking mga kapatid, maliliit pa kami, ay nakita ko talaga yung magandang samahan, pagmamahalan ng aming mga magulang. And 50 years after, so ngayon na po yun, that love that they have to each other, it remains with it. And mas lalo pang yumabong, kasi siyempre pag may edad na, minsan, hindi na, may mga ugali na due to old age ay medyo nag-iiba ugali, pero silang dalawa po nasurpass po nila yung ganung ugali. So sabi ko isip ko lang sana tayong, ako po magsi-silver anniversary naman ako next year. Naisip ko siguro yung parameters ng pagiging mag-asawa ay yung panuntunan na kanilang sinunod sa kanilang buhay bilang mag-asawa. And I am very thankful to you, my parents, for building a great family. Pinalaki mo kami ng maayos, pinag-aral mo kami, may sarili na kaming pamilya. It is because of both of you. Thank you very much, and both of you serve as a inspiration. Salamat po. Daddy Rene, happy 50th wedding anniversary. Alam nyo si Mami Rosie at si Torne, pag nagpapahimbas yan ng pispan, yung kay Jan, tabi na yan. Kaya mahal na mahal ako ng mag-asawang ito. Mula sa pagtakbo ko sa politika, itong advisor ko si Torne, kung anong mga gagawin, kung anong mga dapat gawin para mananalo. Muli, congratulations Tito and Tita, happy 50th wedding anniversary sa inyong dalawa. 50 long years, ha? Kuya? Kasi, wow. Hindi po maiwasan ko mapawaw. Kasi po sa totoo lang, sabi nga natin Ellen kanina, bihira na sa panahon ngayon ang makatagpo at makapagdaos na ganitong pagtitipon. 50 long years. Kahapon, kausap ko si Kuya, tinanong ko siya, Kuya, anong nararamdaman mo nung bago nila ikakasal? Alam mo ang sagot? Simple lang. Masaya. Sabi niya, masaya. Sabi niya, simpleng sagot. Magbalik tanaw po tayo sa buhay ng mag-asawa. Way back 1973, si Kuya Rene po at si Ate Rosie, sabi na telling kanina ni Ate Yoli,
si Rosie ang pinakamaganda. 1973. Magbalik tanaw po tayo. Ang kapatid ko naman po pinakamatikas. Siya naman ay sobrang tikas niya, ganda ni Rosie, nagkagustuhan yung dalawa. Tama? Ito ang siste. Nang namanhikan ng tatay ko at nanay ko, palibasa kami po naman, ito po ay hindi lingid sa kalaman ng lahat. Na kami po ay ordinaryong nagtitinda sa palengke. Ang nanay at tatay ko ay nagtitinda ng kaping barako at nagpakatay ng baboy at baka. Si Nati Rosie naman, ang tatay, si Mr. Yason Bienvenido ay supervisor ng DepEd. So, nakapangako ang tatay ko ng isang magandang kasal. Sabi niya, ay taling, ay tayo ay mga mamamaysanan, ay hindi pwedeng gayon na lang at si Rina ay panganay. Ay doon nakapangako, nung pag-uwi sa bahay, paano kayo ito taling? Ay tayo walang hawak na kwarta, nakapangako tayo ng magandang kasalan. Ang sabi ng nanay ko na napakabait naman, may awa ang Diyos. Noong mga panahon po yun, brothers and sisters, mga kapatid, mga bisita ngayong araw, kami po ang nanalo sa pagpapahuli ng bangus fry dito sa bayan ng Rojas. Doon po sa Tikling, Wawa, Paklasan, Dangay, hanggang sa Parola, kami po ang nagpapahuli ng bangus fry. Araw-gabi, araw-gabi. Walang ginawa ang tatay at nanay ko mag-asawa, magkahawa kamay. Diyos ko, bigyan nyo kami ng pera. Kami po ay napasubo sa magandang kasalan. Eh, anong gagawin namin? Kami hawak ng kwarta. Talaga po napakabait ng Panginoon. Through prayers and petition with thanksgiving. Brothers and sisters, ang magulang ko po sa kada dasal, ang bangus fry, dumami po sa playa. Yung 80,000 na puhunan, pagbalik po sa Badampalit sa Malabon, dinala namin na nanay at tatay ko, 300,000. Way back 1973. Pagbalik po nito, yan si Kuya, tuwan-tuwa, dami pera. Hala, tiling, mamara ka na. May kwarta na tayo, hindi tayo mapapahiya. Sabi nga po, Kuya, alam mo naman yan, ito ay buhay na testigo. Maraming kinita si tatay sa bangus fry. Yun po ang nagligtas sa kanya. Kaya brothers and sisters, Philippians chapter 4 verse 6 to 7, petition with thanksgiving. Sabi nga, all your request to God, just present to request to God. And the power of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kuya Ate Rosie, happy 50th anniversary. Good luck, God bless, and carry on. Ang aking pong puso ay sobrang nagagalak. Sapagkat ang aking mahal na kuya ay masaya ngayon kasi ito yung kanyang moment na celebrate ang kanilang golden years. Ako kasi, 28 lang and 8 months. Pero thankful ako sa Lord kasi naranasan ko ang buhay, pamilya, at nagpalaki rin ako ng aking mga anak. Sabi nga ng Word of God, in everything, give thanks to the Lord. Kuya, nawawala sila tatay at sila nanay, ikaw ang tumayong ama ng pamilya. Pag may mga problema po kayo magkakapatid, siya yung aming abogado. Siya yung takbuhan namin. Tama sinasabi ninyo, malawak ang kanyang pangunawa. Hindi siya agad nagbibigay ng judgment. Tatanungin niya muna ang lahat at pagkatapos ay mahinahon niyang sasabihin, magkasundo na kayo kasi hindi naman tayo magkakaiba. Wala po siyang kinakampihan, kitama ka, kimalik ka. Ang lagi niyang sinasabi, ang kapatid ay kapatid. At walang taong hindi nagkakamali. And tonight, I'm so proud na maging kuya ko siya at naging sister-in-law ko si Ate Rosie. It's been a long time nung namatay po ang asawa ko. That was year 2005. I'm so down. Pero meron akong kapatid na pwede kong daingan. My parents, those days, sila ay medyo maedad na. At ayaw mababurden din sila sa mga dalangin ko. Pero salamat sa Diyos, pinalaki kami magkakapatid na 8 na nagmamahalan. Ate Rosie, Kuya Rene, it is a blessing from the Lord. Narating ninyo ang 50 years of being together.
Napalaki niyo ang mga anak ninyo ng maayos. At ang inyong mga apo, Rose Ann, grabe ka, no? Nakakahawa yung iyak mo. Yung kasing iyak ni Rose Ann po, yung nag-iyak ng gratitude and thanksgiving. Kasi I know what's going on kung paano ka nire-reach out ng mga lola and lola mo. Sobra kang mahal nila. Lahat po ng mga apo, mahal nila po yan rin eh. Likewise din po ako, mahal ko rin lahat ang mga apo ko. Kahit pangutang ko apo ko, may iangat ko lang sila, na madala ko lang sila sa maayos na buhay. Yun talaga yung puso ng lola at saka ng lolo. Sa inyo pong lahat, walang hanggang pasasalamat mula sa pamilya namin, sa Carvajal family, and likewise din po sa Yason family. Kahit ganito ang panahon, kanina po, habang nasa simbahan, pinapakinggan ko ang mensahe ng pari. Ang sabi niya, walang humpay ang patak ng alak sa kanilang buhay. Ang alak symbolizes po ng blessings from above. Hindi yung alak na nakakalasing, no? Yun po yung regalo ng Diyos sa buhay po natin. Ang magkaroon tayo ng maayos na pamilya. Pamilyang hindi nagugutuman, pamilyang nagkakasundo at nagmamahalan. It is a gift from the Lord. Again, thank you everyone for joining us tonight. At nawa, ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa ating lahat from sunrise to sunset. In Jesus' name, Amen. Good evening, everyone, and thank you so much. Happy anniversary po yan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak in Sa tagumpay ng ating ginaganap na 50th wedding anniversary ng aming parents. Sakto no, ika nga po. So thank you so much. And 3! Palakpakan naman dyan! 1, 2, 3! Palakpakan! Alright! Marami na pong nagsalita kanina. At ang hinihintay kong dapat sabihin ay parang hindi nasabi. Sana, parang ang isip ko ay nagtatanong o dapat ninyo akong tinanong kung paano abutin ang 50th Golden Wedding Anniversary and more. So, nakikinig ako sa lahat ng nagsasalita. At may tatlong bagay na akong pwedeng sabihin sa inyo kung paano nating maabot ang 50th wedding anniversary. Kami po ay anak ng maliliit na negosyante dito sa Rojas. At naranasan namin yung hirap. Dumating kami sa Rojas po ay 1956. Ngayon, palibasa ay mahirap, kailangan magsipag. Lahat kami ang nagtatrabaho. Basta ikaw ay medyo malaki na, magtrabaho ka na. So, ako ay high school. Mga 14 years old yata ako. Nakikita ko ang tatay ko. Pag alis ng bahay, tumitingala sa langit. Hindi ko maintindihan bakit. Bata pa ako. So, nung ako ay graduate na ng college, tinanong ko siya, bakit tayo nag-tingin ka sa langit bago ka magkakad? Anong sinasabi mo? Sabi niya, araw-araw, humihingi ako ng tulong sa Diyos, ng biyaya. Kasi araw-araw may problema. Araw-araw may kailangan magtrabaho, kailangan kumita. So, yung pala ang way niya ng pagdarasal. Kasi hindi naman siya masyado nagsisilba. Tira. So, sabi ko tayo, ano ang masasabi mo sa amin? Ano ang may papayo mo?
Sabi niya, ganito lang. Araw-araw bago ka umalis ng bahay, magdasal ka. At noon ay hindi rin ako marunong magdasal. Kahit graduate na ako ng Catholic institution, hindi ako marunong magdasal. Ang alam kong dasal ay kahon. No? Pero okay naman kung talagang nasab sa loob mo. Pero yung pagdadasal na direkta na sinasabi mo ang problema mo at humihingi ka ng tulong sa Diyos is different. Iba yun. Iba yun. Kasi nung matuto akong magdasal, nung ako ay Couples for Christ, noon ako natutong magdasal. At noon ko natutunan na ang Diyos nga pala ay sumasagot sa iyong hinihingi. Dahil ilang beses kong naranasan yun. Wala akong pan-tuition kay Dondon sa college. In-enroll ko siya sa Philippine Merchant Marine Academy, which is free. Mura doon, libre. At magiging kapitan ka pa ng barko pa nagkataon. Naku, tataas ang grade niya, 95. Ay, bakit ito yung interview na ibagsak? So, nagkakopers kami noon, mali ang aking dasal. Bakit naman, Lord? Ibagsak yun ako, ay ang taas ng grade. Ay, alam mo, ang sabi nung nilakad ko pa yun, doon sa Admiral. Sabi sa akin ay, balik na lang ikaw doon next year. Ako na ang mag-interview sa'yo para pasado ka. Pero hindi nangyari yun. Alam niyo, sinagot ako ng Diyos sa tanong ko, bakit? After 3 months, si Dondon nag-ano sa Espanya, nag-exercise yata, nag-challenge siya, bigla siyang bumagsak. Nalaman namin na meron siyang bukol sa ita na hindi siya pwedeng. Hindi pala siya pwede doon sa Philippine Merchant Academy. Posibleng mamatay siya. So, sa buhay ko, maraming pangyayari na sumasagot ng Diyos. Although, hindi mo alam kung kailan. Kung kailan, di ba? Hindi mo alam kung kailan ka sasagutin. Maaaring bukas, dalawa, o isang taon. Pero ang Diyos ay sumasagot. So, ang number 1 hinto sa inyo para maging 50th, makapag 50th anniversary kayo is marunong tayong magdasal. Magdasal tayo ng tao sa ating puso. Ikalawa, ang ikalawang pwede kong sabihin sa inyo, sa buhay mag-asawa, dapat, ang sabi ng nanay ko, pag si Rosie ay galit, ikaw ay tahimik dapat. Rosie, pag si Rene ay galit, ikaw naman ang tumahimik. So, very simple na advice, pero totoo at very effective. Kasi pag tumahimik ka, walang gulo eh. Pag walang tahimik ka, hindi ka mura isa, tahimik ka, itigil din yan, tahimik. And then, sa madaling araw, pag nagising ka o sino man sa inyo nagising, mag-usap kayo. Sabi ng nanay ko, huwag niyong pasikatin ang araw nang kayo ay magkagalit. Yun ang pangalawang point na gusto kong i-drive sa bakit kami ay nakaabot ng 50th anniversary. Sa iyo lang naman yung buhay namin, simpleng buhay, isa timing, gano'n lang kami. Ang pangatlo, invest in your health. Paano ko mag-i-invest sa health? Magaling lang kayo malakas kumita. Pero kung konti ang kita mo, mag-i-invest ka sa health sa pamamagitan ng pag-iingat sa iyong katawan. Pwede ka uminom, pero hindi sobra. Pwede ka mag-stick-stick na sigarilyo, pero ilan lang. O kung pwede, wala na. Pwede kang kumain, pero huwag sobra-sobra. Ngayon, kung dumating ka ng middle age,
Sa totoo lang ako, nagtitake ako ng multivitamins 20 years ago hanggang ngayon. Ako ay may sakit sa prostate. 35 years pa lang ako, may prostate na ako. Hanggang ngayon, eto ako malakas, malusog. Pero araw-araw akong umiinom. Kwentahin mo ilang taon, magkano isang gamot ng prostate? Noon ay 87 pesos a day. And that was 40 years ago. At patuloy pa rin umiinom ngayon. Si Rosie ay 40 years ng diabetic. Ay di, kung hindi kami nag-invest sa health namin, di, wala pa namang health program noon. Ay talaga, pili ka ng gamot, pili ka ng gamot. Yun ang 3 points na kung gusto kong sabihin sa inyo at sagutin ang mga tanong nyo kung paano makaabot ng 50 years or more ng Golden Wedding Anniversary. Marami pong salamat sa inyong pagdalo. Sa lahat ng ating pong nakasama, maraming salamat. Ang Nick Crane Photography and Videography, thank you. Sa nag-prepare ng ating pong video presentation, maraming salamat. Sa ating pong venue, ang Seaside Resto Grill, thank you. Sa ating pong caterers, ang A-Rich Catering Services from Dangay, owned and managed by Engineer Sunny Aniel with Sir Mamer Abalos. Thank you so much sa inyo pong lahat for coming. Sa lahat ng naging bahagi ng ating pong celebration kanina sa Santo Niño Church. Thank you sa Hurricane Band. Maraming salamat. Hindi na po namin kayo maisa-isa pero talagang thankful and grateful po si Sir Rene at si Madam Rosie sa inyong lahat for coming. So once again, thank you so much for gracing this unforgettable occasion with Sir Rene and Madam Rosie. Maraming salamat po. Sana po nag-enjoy ang lahat. Sa mga adyong kalaman, kasama ka, please don't talk about love tonight. Please don't talk about sweet love. Please don't talk about being true. When all the loving is given true. Oh, please don't talk about all the bliss we had. The bliss that is broken away. I wanna go where the people live so action. Magandang gabi po muli sa inyo lahat.